crisis doon. Ang nakakaligaw, bakit napakarami ng puntuhan tapos pare-pareho? Ano ho? Ayan. So, ang atin pong pag-uusapan ngayong hapon ito ay Jesus as the door. May mga bahay, may mga structure na may bubong pero walang pinto. Ano ho? May mga structure na mayroong sahig pero walang pinto. Ano ho? Pero bawat may pinto, mayroong wall. May dingding. Lahat ng may pinto, siguradong mayroong dingding. Pero hindi lahat ng may pinto, hindi lahat ng may bubong ay may pinto, hindi lahat ng may sahig ay may pinto. Pero lahat ng may dingding, mayroong pinto. Ayan na ano pong pinag-uusapan natin tungkol sa pinto? Ano ho? Seeing Jesus as the door. Baka kasi, kaya natin pinag-aaralan ito, baka akala natin tayo nakapasok sa pinto, ay hindi naman pala. At kapag tayo ay pumasok sa pinto na hindi naman pala pinto, akala lang natin mabibigo tayo. So, hayaan yung basahin natin ang ating text verses ngayong hapon ito na matatagpuan sa John chapter 10, verses 7 to 10. So, Jesus again said to them, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep." Ito sa ESV. "All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them." In verse 9, sabi ni Jesus, "I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture." And in verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it to the full." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita at mapagpala ang lahat ng mga nakarinig. Tayo pong manalangin. O Ama naming dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, tagapagligtas ng aming buhay, at sa patuloy na paggabay ng banal na Espiritu, kami po, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat na minsan pa'y kami nagkatipon, Panginoon, upang mag-aral ng iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, ngayon na magkaroon kami ng pusong handang makaunawa, handa, Panginoon, tumanggap ng iyong mensahe. Lord, ipaunawa ko po, Panginoon, sa amin ang mga bagay na kami naguguluhan, na kami po, Panginoon, ay mayroong kalituhan, at hayaan mo, O Diyos, na ma-bless ang aming mga buhay. Wala po, O Diyos, matataas sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang. At ang katagumpayan, Panginoon, ang gawain ito'y aming inaangkina, at sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. In Jesus' mighty, mighty name. Amen, amen, amen. Hallelujah. So, pintuan ang ating pinag-uusapan. Kapag minsan akala mo ikaw ay nakapasok na, tapos ine-expect mo ang mga bagay, tapos hindi ka pala nakapasok, sa tingin mo magkakaroon ka, sa tingin mo mai-enjoy mo, palagay ko mabibigo tayo. So, there is a frustration kapag inakala mo na ikaw ay nakapasok. In the absence of door, you will experience frustration. Ito yung nagiging buhay natin dati, di ba? Yung akala natin na access na natin, pero hindi pala. So, hihingi tayo, tayo ay mananalangin. Akala natin hindi tayo nakapasok sa pintuan. Anong ine-expect natin sa ating panalangin? May mangyayari? Wala. Jesus is the door. Sinabi kanina, I am the door, and who go through by it, through me, will be saved. They will go in and out, and they will find pasture. So, kapag ikaw ay nakakaranas ng panalangin ka ng panalangin, tapos wala namang nangyayari, kapag ikaw ay humihingi ng tulong, hingi ka ng hingi ng tulong sa Diyos, pero wala ring nangyayari, baka naman ibang pintuan ang ating napasukan. Akala natin ay pintuan na siya, ang Panginoong Jesus, hindi naman pala. So, maaaring kung ikaw ay nagkamali ng pintuan na iyong napasukan, ikaw ay nagpupuri at nagpupuri sa Diyos, sumasamba at sumasamba sa Kanya, pero ikaw pala'y sumasamba sa malayo. You are far from God na iyong sinasamba.
Yun ay kapag tayo ay hindi nakapasok sa tamang pintuan o tunay na pintuan. Frustration o kabiguan ang ating mararanasan. Sinong nakaranas ng mabigo ng maraming beses nung una bago mo nakilala ang Diyos? Talagay ko hindi ako lamang. Ako'y, hello po, Nay, tuloy po kayo. Nay Mitring, upo po kayo, maraming upuan dito. Ayan. Ang Nay Mitring ay nakapasok sa pintuan, sa kusina. Pero merong pintuan din sa labas. Minsan napakarami ng pinto ang ating pwedeng pasukan. Pero importante dito, bilang Kristiyano, wala pong nakakalito. Iisa lamang po ang pintuan ng ating dadaanan. Ang New Heaven o New Jerusalem na tinatawag na papasukan ng bawat isang mga mananampalataya pagdating ng panahon pagkatapos ng millennium time o 1,000 taon ay maraming pintuan. Ilan? 12. O nabasa nyo na yun. Kung ilan ang tribes of Israel, ganun karami ang pinto, 12. Pero huwag tayong malilito ha. Ngayong oras na ito, ang itinuturo natin, iisa lamang pintuan ang ating dadaanan. Yung nagsabi, kanina binasa natin, truly, truly, I tell you, I say to you, I am the door of the sheep. Siya din ang nagsabi, if anyone enters by me, sino yung me yun? Si Jesus, he will be saved. So, ibig sabihin, kung ikaw ay hindi sa kanya dadaan, imposible. Imposible na ikaw ay maliligtas. Imposible. And will go in and out and find pasture. If there is a door, meron ding ding. Pinag-usapan natin kanina na posibleng mayroong ang isang structure may bubong pero walang pinto. Ang garahe ay mayroong pintuan. May bubong pero walang pinto. Yan. Pwedeng ang isang basketball court ay mayroong sahig pero walang pintuan. Pero kapag nakakita kayo ng pintuan, nakatitiyak tayo na mayroong wall o dingding. Isang bahay ay mayroong pintuan dahil meron siyang dingding. At nakasisigurado tayo na hindi ka makakapasok kung hindi ka dadaan sa pinto. Alam niyo mga kapatid, ang pinag-uusapan natin pintuan ay hindi lamang itong physical na pinto at hindi lamang itong physical na dingding. Alam nga po ninyo nang simulang magkasala si Eva at si Adan, sila po'y nasa paraiso. Anong ginawa sa kanila ng Diyos? Sila'y pinaalis doon sa paraiso. At anong ginawa ng Diyos sa kanila? Nag-assign ng kirubim o mga anghel upang hindi na sila makakapasok doon sa paraiso kung saan nandoon ang tree of life. So anong inilagay doon matapos magkasala ang tao? Nagkaroon ng dingding. Nagkaroon ng wall. Nagkaroon ng wall. Bakit nagkaroon ng wall? Dahil sa pagkakasala ng tao. Kagandaga kung hindi nagkasala ang tao, Di sanay tayo, basta na lang tayo kakain. Ang trabaho lang natin, ipangalanan ng lahat ng mga creatures. At tapos tayo, mamimitas na lang tayo ng Pero, kinailangan tayong magtrabaho kahit na yung rose na dapat ay walang tinik, nagkaroon na rin ng tinik. Kinakailangan tanggalan ng tinik bago ibigay doon sa iyong minamahal. Pero nung una, wala yung tinik. Ganon katindi. Nagkaroon ng wall, nagkaroon ng division, nagkaroon ng boundary. Ibig sabihin, hindi ka basta makakapasok doon sa paraiso. So in Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sin have hidden His face from you so that He will not hear you. So, kapag ang tao ay nagkasala, at likas naman ang tao na makasalanan, pagkasilang pala ang sa atin ay may kasalanan na tayong minana,
meron ng wall. At kung merong wall, anong kinakailangan ng tao? Makita ang door. Yan. Makita natin ang door. So, ang kasalanan builds a wall between you, me, and the Lord. Yung kasalanan mismo ang gumawa, ang dahilan kung bakit merong dingding, merong separator, merong division ang tao at ang Diyos. At yan nga yung ating ikinuwento in Genesis chapter 3 verse 24. Babasahin ko. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way of the tree of life. Hallelujah. Sino ang gusto, sino nakatagpo na ng totoong door sa kanyang buhay? Okay, hindi yung pintuan ng iyong bedroom ha, hindi pintuan ng iyong bahay ha. So dapat lahat tayo ay makatagpo ng totoong pintuan. Maaari ang iyong pintuan na tinutungtungan, kaya sabihin mo, ay ako naman ang aking ama at ina ay born again Christian na. Ay siguradong ako'y ayos na rin. Ako'y born again Christian na. Makakarating ako sa langit. Maaaring gayon ang iyong sinasabi. Be very careful, mga minamahal ko, mga inay, mga tatay, mga lola, mga lolo. Maaaring mong isila ang inyong mga anak o ang inyong mga apo, kayo ay mananampalataya na. Hindi ibig sabihin noon, nakita na nila ang tunay na pintuan. Hindi mo po pwedeng sabihin, ako'y since birth, ako ay inihandog na, at ako ay mananampalataya na. Lahat ng tao, walang taong isinilang na walang kasalanan. Okay. Our being mere human religiousness does nothing to restore us. Hindi po yung ating thinking o kaalaman ay ako naman ay simulat sa pool ay JA1 ako. Kayo'y naniniwala na kahit pa kayo simulat sa pool ay JA1, kinakailangan yung magsisi, kinakailangan yung magpakumbaba, kinakailangan yung pumasok sa pintuan na ang Panginoong Hesus ngayon na nagsabing, I am the door. Ayan. Sino pa po ang hindi kayang i-restore ng kanyang pinaniniwalaan? Yung unbeliever. Ano? If we are unbeliever, okay, hindi nga JA1, unbeliever tayo. O kung anong ating pinananampalatayanan. So, hindi rin tayo kayang iligtas. Maaari ang iyong pinaniniwalaan ay mga pintuan na akala mo'y tunay na pintuan. Okay. Alam ko na marami sa atin ay hindi naman talaga nagsimula na isang born-again Christian. Pero alam nyo, yung mga bagay na inakala natin noon na, ay ako naman mabuti. Ako ay maliligtas. Yun ang pintuan na meron ka. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Ako'y langit ang pupuntahan. Ako naman ay lagi ng nag-devotion. Ako ay nananalangin tuwing 6 o'clock. Ay ako na may langit ang pupuntahan. Ako na may laging nagpapadasal. Yan. So alam nyo, kung yan ang pintuan na inaakala natin para magdala sa atin doon sa langit, masasabi ko sa iyo, we really need to go through the true door. Sino siya? Si Jesus. Siyang nagsabing, I am the way, the truth, and the life. He is the only way and there's no other way. Mga minamahal. No one has always been a Christian. Wala sa atin. Ang simulat sa Paul ay Kristiyano. Lahat tayo simulat sa Paul ay sinner. Lahat tayo makasalanan. Kahit pa ikaw ay inianak o isinilang sa isang pamilyahan na mananampalataya, ikaw ay nagsimula pa rin makasalanan. Ang nananalaytay na dugo sa iyo, dugo ng makasalanan. And we all need to find saan ba at sino ang tunay na pintuan. In Luke chapter 15 verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need.
Alam niyo, lahat po tayo ay prodigal na mga anak. Sabi natin kanina, wala naman talaga naging Christian simulat sa pool. Lahat tayo ay prodigal. Ano gawin yung prodigal? Doon sa malayong lugar ay tayo tumatawag na, Ama ko, sana ako'y naririyan. Tigay yun ang prodigal. Ama ko, ako'y uuwi na riyan. Yun ang prodigal. At alam ko, nung dati tayo, bago natin nakilala si Jesus, Ama ko, kailangan ko ng tulong mo. Pero ang layo-layo natin, bakit hindi pa tayo nakapasok sa pintuan? Kailan lamang na-bless itong prodigal na ito nung siya'y lumapit sa Ama, muling nakatuloy sa kanilang bakuran, sa bakuran ng Ama. Alam niyo, mga minamahal ko, ang tinuturan po natin na famine o pagkatuyot ay hindi pagkatuyot sa pagkain lamang. Hindi po ito pagkatuyot o pagkauhaw lamang sa tubig na tumutulo doon sa gripo. Ito po'y pagkauhaw o pagkatuyot sa salita ng Diyos. Not a famine of bread nor thirst of water, but ito po'y pagkauhaw in hearing the word of the Lord. Yun po ang buhay natin. Lahat tayo ay prodigal bago tayo pumasok sa pintuan. At ito po yung sinabi ng Amos chapter 8 verse 18, the days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the word of God. And if we have this famine na makarinig na salita ng Diyos, I think we all have been there. Nanggaling tayo doon na tayo ay paminsan-minsan lang makakarinig ng salita ng Diyos. Okay na sa atin ang paminsan-minsan lang makakain. Ay tayo magugutom. Di ba ga? Naimit rin. Pag paminsan-minsan lang tayo makakain sa isang linggo'y gutom tayo. Ano ha? Oh. At pagka paminsan-minsan lang ikaw kumakain, gagawa ka ng paraan para ikaw ay may makain. Kapag paminsan-minsan lamang ikaw makarinig ng salita ng Diyos, katulad ng buhay natin nung una, yung ginagawa ng paraan na kayo makarinig ng salita ng Diyos. Ito'y katulad din ng pagkain. Hindi po pwedeng paminsan-minsan lamang. Dapat madalas tayong kumakain, na kung kaano tayo kadalas kumakain ng pagkain na pisikal, ganun din gawa natin ang paraan ng ating mga sariling makakain ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang bawat isa. Narito ngayon, gumawa kayo ng kaparaanan para makakain ng salita ng Diyos. Ikaw, Tatay Fernando. Ano ho, pwede naman kayo doon na laang ano ho. Pero kung gusto niyong makarinig ng salita ng Diyos, matutunan mayroon palang pintuan na dapat ay pasukan. Meron palang pintuan, hindi pala basta-basta tayo mapibless ang buhay. At kung ikaw ay may buhay na akala may nakapasok ka sa pintuan, ikaw ay dalangin ng dalangin, walang nangyayari. Ikaw ay worship ng worship, feeling mo ang layo-layo sa Diyos. Kung ikaw ay hindi nakapasok sa tamang pintuan, nako, ikaw ay hingi ng tulong, wala sa iyong nakakarinig. Pero sa oras na tanggapin mo, pumasok ka mismo sa pintuan, aba ay hindi lamang blessing ang iyong makakamtan. Lahat ng mga bagay na hindi mo pa nararanasang maganda, iyong mararanasan. Hallelujah. Kaya may nakakita na ng pintuang sira. Okay. Alam nyo, Jesus is never failing door. Siya po yung pintuan na hindi pwedeng maging sira. Siya po ang kailanman ay naririyan at tayo welcome na sa kanya'y dumaan. Ano kung ang pintuang sira? Paano nyo masasabi na ang pintuan ay sira? Walang lock. Wala pong lock. Walang lock. Okay na sa iyong walang lock. Parang okay yung walang lock. Tayo makakapasok. Paano natin sasabihin isang pintuan ay sira? Sira ang doorknob. At pag sira ang doorknob, ano mangyayari? Hindi pwedeng mabuksan. Ano ba ang purpose ng pintuan? Para ito ay daanan. Para sa ating mga Kristiyano, ang pintuan, ang purpose ay para ito ay daanan. Kapag ka ang pintuan ay sira sa isang Kristiyano, ito ay pintuan na nakasarado at hindi ka welcome. Pero kapag ka ang pintuan ay nakabukas, may purpose yung pintuan yan. Ang Panginoong Jesus ay laging nakabukas para sa ating lahat. Handa tayong papasukin sa Kanya upang ma-bless ang ating buhay. Siya mismo ay blessing.
Ang Panginoong Jesus mismo ay blessing. Jesus Christ is a gift para sa atin. At hindi lang siya blessing, hindi lang siya gift, siya ay pintuan din para maranasan mo ang blessing na yon. Hallelujah. There is no blessing that God has for us which can be entered through any other way except through His Son. Kung iniisip mo na may mga biyaya na pwede ninyong makamta na hindi ka dadaan sa Kanya, well, wala po noon. Malamang hindi siya tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya ay mararanasan mo lang kapag dumaan ka sa Kanya. Hallelujah. Lahat ay nangangailangan ng pintuan. Purihin ang Diyos, pero dito mga nakapasok na sa tunay na pintuan. Nung siya ay magpakumbaba sa Panginoong Jesus, aminin na siya ay mahina, aminin na siya ay makasalanan, at humingi ng tawad siya. Pinatuloy niya si Jesus sa buhay niya bilang Diyos at tagapagligtas, nakapasok ka sa pintuan. Kung ikaw ay hindi pa tuluyang na tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, makinig po kayo rito at ma-encourage na mayroong tunay na pintuan. Ito po, there are apat na bagay po na akong i-share. Four essential things about the door, about the true door. Number one, seeing Jesus as the door or the true door, He is an open door. Yan. Hindi siya yung siraang lock at napalak na nga at hindi mabuksan-buksan. When we say Jesus is an open door, ito'y bukas. At kailan may hindi magsasarado para sa kanino man. Hindi po katulad nung una, ibinigay ang 10 utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ano po ang nalaman ng tao? Ako'y makasalanan. So in John chapter 1 verse 17, for the law was given through Moses. Yan. Nung malaman natin na, ay may 10 utos, hindi naman ako makasunod. Para bagang anong dating noon, wala nang pag-asa. Paano mabibless ang buhay ko? Hindi naman ako nakakasunod. Sasabihin doon magsimba ka pag-araw ng linggo. Mahalin mo ang iyong magulang. Minsan hindi ka nakakapagmahal sa magulang. Hindi nakakapagsinungaling, nakakakuha ng hindi iyo. Yan. So, wala. But grace and truth came through Jesus Christ. Pag sinabi natin grace, ito po ay open for all. Pag sinabi natin grace, ito'y para sa mga undeserved, sa mga tao na hindi deserve ang kaligtasan. Palagay walang may isa sa atin ang deserve ang kaligtasan dahil sa kanyang ginawa. Lahat tayo ay makasalanan. Pag sinabi natin na grasya, ito po ay patungkol sa isang pintuan na bukas para sa lahat. Si Jesus po hindi para sa mabubuti. Si Jesus po ay para sa mga makasalanan na katulad natin. Si Jesus po ay para sa mga makasalanan. So, nakita po ninyo doon, nasan ang wall? Yan, pinag-uusapan natin ang pinto, nasan ang wall? Kung alam natin na merong talagang kasalanan, ano ngayon ang wall na laang para ikaw hindi makakapasok din sa pintuan? Ano po yung wall? Ano yung dingding? Ano yung harang na laang? Alam nyo, ang wall, kaya hindi tayo makakapasok, our unbelief. Hindi tayo naniniwala na si Jesus talaga ang ating kailangan. Naniniwala lang tayo, ay mabuti. Diyos ko po, ang dami kong anak sa kasal. Sino bang kukuha sa akin kapag ako'y hindi mabuti? Ako'y mabuti, langit ang pupunta. Pagka ganun ang ating thinking, na ay ako'y mahal ng aking mga kabarangay at aking mga kapitbahayan. Walang taong galit sa akin na ako'y mabuti. Langit ang aking pupuntahan. Alam niyo po, ang wall, unbelief. Ano pa ang wall? Pride. Ano pa ang wall? Yung mga kasalanan na hindi mo inaamin na kasalanan. Alam mo po ba, ang kasalanan po ay kailangan mong ma-identify, ma-recognize na siya talaga ay isang kasalanan. Kailangan niyo pong malaman na siya isang kasalanan bago ka makakahingi ng tawad. Hindi ka pwedeng humingi ng tawad kapag ang isang bagay ay hindi mo alam na masama o ito ay hindi mabuti. Nung isang araw ay may lumapit doon sa akin na dalawang babae na sabi nila sila may problema. Sabi nila meron daw silang soul tie. Pag sinabing soul tie, sila'y magka-relasyon.
Sabi ko, nabipress sa inyong buhay dahil na-recognize ninyo sa inyong mga sarili ang bagay na yan. Dahil maraming hindi mare-recognize ang bagay na yan. At sila'y magpapatuloy na nagsisimba, sila'y magpapatuloy sumasama sa gawain, sila'y magpapatuloy na gumawa ng kabutihan, samantalang yung bagay na kasalanan hindi nila i-recognize sa kanilang buhay. Sila'y nakapasok sa maling pintuan kung hindi nila na-recognize na ang bagay na yon ay kanilang hihingi ng tawad. Alam niyo po, napakaraming bagay minsan na akala natin ay tayo ayos na. Nagsisimba pag-araw ng linggo, dumadalo sa gawain, tumutulong sa marami. Tingnan natin ang ating mga sarili. Meron pa pagkatiyan sa puso natin na kasalanang hindi pa inihihingi ng tawad. And that is a big wall na ikaw ay tiyak hindi pa nakakapasok sa tunay na pintuan. Sino nga ang tunay na pintuan? Si Jesus. Madali ka po ang pumasok sa pintuan. Mahirap. Kasi mahirap dahil akala natin ay maraming pintuan. Hindi natin maintindihan. Sabi nito, ito ang pinto. Sabi nito, ito ang kaparaanan. Sabi din sabi doon, mayroong daan doon, mayroong daan din dating daan at saka bagong daan. Iisa po ang tunay na pintuan. There is only one gate for us to be saved, and that is through Jesus Christ. And that is an open door and open for all of us sinner. Ano po yung pangalawa? We have to see Jesus as the true door. He is open on a street level. Pag sinabi natin na yung street level, alin ka ho ang madaling pasukin? Yung isang bahay ng pinto ay nandoon sa malaking compound pero nandoon sa gitna. Meron pang gate din nandoon ang pinto. O yung pintuan na nasa tabi ng kalsada na mismo paglabas mo ari na yung road. Alin ho ang pinakamadaling pasukin? Yung nasa sa tabi ng kalsada. Remember, Jesus Christ is an open door, open to the street. Pero minsan ang ginagawa natin, tayo na rin mismo ang nagtataas doon sa pintuang yun na hindi natin kayang maabot-abot. Alam natin na tayo makasalanan. Alam natin na tayo ay may nagawang hindi mabuti. Pero sabi natin, hindi ko deserve na lumapit sa Diyos na mabuti. Ang dapat lang lumapit sa Diyos na mabuti, mga taong hindi madumi na katulad ko. Sa pagkagayaan, ikaw mismo ang nagtataas ng pintuan na dapat ay nasa street level. Kapag nasa street level, kaya mo yang mapasukin. Ano man ang iyong nagawa, gaano man ikaw kadumi, gaano man ikaw kasama, kayang pumasok sa pintuan yan. Diyan ikaw welcome na welcome. Pinatunayan na po yan Natatandaan po natin ang kapanahunan ng mga disipulo na sabi ng mga Hudyo dapat ay circumcised. Sabi naman ni Paul ay kinakailangan pang maging circumcised. So, nakita niya bumababa ang banal na spirito even sa mga hintil. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede nang hindi ganon sumunod sa sinasabi ng law. At tayo nga yung mga hintil. Ibig sabihin, ang pintuan na nasa street level ay pintuan para sa mga failure na tao because of the failure na ginawa nila sa kanilang buhay. And that is open for all of us. Ang pintuan, hindi lang basta bukas. Hindi lang ito wide open. Ito'y nakabukas din diyan sa street level. Hallelujah. Ano pa po ang pang-tatlo na essential things about the door? It is a low door. Ayan. Low door, ibig sabihin nasa mababa. Ano po ang ibig sabihin nito? Minsan sasabihin natin na kapag tayo humihingi ng tawad ay katulad lang ng paghingi ng tawad na ginagawa natin doon sa ating kapwa. Kapag tayo humingi ng tawad patawarin mo ako. Ako naman maintindihan mo na. So ginanlaan tayo, ayos tayo itatap mo na lang. Maintindihan mo na ako. Alam nyo, ang Panginoong Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay nakatungo. Bakit hindi tayo kapag humingi ng tawad sa Diyos? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi humihingi ng tawad sa isang tao.
Kapag ka tayo humihingi ng tawad sa Diyos, ay makita natin ang katotohanan kung gaano talaga tayo karumi na lumapit sa isang mabuting Diyos na nagbayad ng lahat ng karumihan natin sa krus ng Kalbaryo. Kapag nalaman mo yun, hindi ka makakahingi ng tawad, Lord, patawarin mo ako. Talagang dito sa puso nagmumula, mataimtim kang humingi ng tawad sa Kanya sa iyong matinding nagawa. Dahil matindi rin ang Kanyang ginawa sa iyo para bayaran ang kasalanan mo. So, He is a door and He is a low door. Dapat tayo ay ganon, lalapit sa Diyos. In John chapter 19 verse 30, when He had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, He bowed His head and gave up His spirit. Ang Panginoong Jesus, hindi naman namatay nakatinga ng gayaan. Sige, nakatulog. Dapat meron din tayong kababaang loob kapag tayo sa Kanya ay lumapit. Yan. At ang pang-apat po, ay ito po yung kabisado ng marami, alam ng marami, na seeing Jesus as a door, He is a narrow door. He is a narrow door. Pag sinabi natin narrow door, ito yung pintuan na sa simula ay parang ang lawak-lawak. Parang ang lawak-lawak na pintuan, pero pag papalapit ka na sa Kanya, pakitid ng pakitid, na halos ang magsiksikan ay hindi pwede. Hindi po pwede. Ay tayong sabay mag-asawang hihingi ng tawad, ha? Hindi po pwede. Tayong buong mag-anak ay hihingi ng tawad, ha? Ikaw na muna ang mauna. So, minsan ay gaya ng nagiging buhay natin. Si Papa muna, siya ang matindi ang nagawa. Si Mama muna, siya ang matindi ang nagawa. Alam mo, makitid, as in makitid ang pintuan, as in hindi mo na kailangan maghintay ng kung sino pa man hindi magkakasya doon sa pintuan. Kung ikaw ang nakaisip mismo na humingi ng tawad, humingi ka ng tawad, huwag ka nang maghantay ng kasabay. Hindi po pwedeng sabihin ng mas matindi ang kasalanan ng kapitbahay namin, siya muna ang mauna. Hindi po pwedeng sabihin mo na, ay, ikaw muna ang mauna ting lumapit. Bakit? Ako, ikaw ang may kasalanan din sa akin eh. Ikaw muna ang humingi ng tawad, ikaw muna ang mabago. Napakasama mo. Alam niyo, ang pintuan na tinutukoy natin ay napakaluang tingnan sa simula habang papalapit ka na ng papalapit. Kahit mag-isa ka na lang, hihingi ka ng tawad. Hihingi ka ng tawad. Bakit? That door is a narrow door. Na ikaw na lang ang kasya. Hindi ka po pwedeng iligtas ng paghingi ng tawad ng iyong inay, ng iyong tatay, ng iyong anak. Ikaw ay ililigtas sa pamamagitan ng mismong pananampalataya mo kahit mag-isa ka na. Hallelujah. Sino ang kahit mag-isa rito ay laging lumalapit sa Diyos? Hindi nag-iintay ng kasama. Makakasimba kahit walang kasama. Hindi nag-iintay. Ay, hindi kasama, hindi ako sisimba ngayong linggong ito. Hindi ako sasamahan din sa kina Imond. Ay, di sa susunod na lamang. Alam ninyo, it is a narrow door. Na kapag ka mayroong conviction, naramdaman mo sa puso mo, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Ikaw ay pumapasok, tumutuloy ka sa nag-iisa at tunay na pintuan. Hindi pintuang naghihintay ng kasama. Matthew 7:14, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few finds it. Hallelujah. Bakit nga po itinuturo natin ang mga bagay na ito? Kasi maraming nakapasok, akala nila sila nakapasok, which is nagtatry pumasok, pero hindi naman dumaan sa pintuan. Alam niyo po ang ibig sabihin, no? Marami rin sa atin ang pumasok, pero hindi dumaan sa tunay na pintuan. Tingnan niyo kung ano po ang tawag dito sa John chapter 10 verse 1. Pabasa po ng John chapter 10 verse 1. Ayun! Sabihin niyo po. He who did not enter
sa door, he is a thief and a robber. Narinig po ninyo yun? Siyang hindi dumaan sa pintuan ay isang magnanakaw. Isang magnanakaw. Sa Tagalog, sinabi po rito, makinig po kayo. Yan. Lagi na sinasabi natin si Satanas, ha? Laging sinasabi natin si Satanas ang magnanakaw. Pero sinabi po dito sa verse 10, nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghalintulad. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader, ay magnanakaw at tulisan. Magnanakaw at tulisan. Yung gusto mo lang ay blessing, pero ayaw mo nung blesser. Yung gusto mo lamang ikaw ay pagpalain, pero ayaw mo nang nagpapala. Yung gusto mo lamang ikaw ay gumaling, pero ayaw mo nang nagpapagaling. Ano ang tawag doon? Anong tawag doon? Magnanakaw at tulisan. Maaaring nung una, marami sa ating naging magnanakaw at tulisan din. Gusto lang natin blessing, pero ayaw naman natin sundin yung blesser. Ayaw naman natin ang blesser tumira sa buhay natin dahil ang gusto pa rin natin gawin yung gusto natin. Maaaring gusto natin gumaling, pero hindi naman natin patuloyin sa buhay natin yung manggagamot, yung dakilang manggagamot. Dahil oras na pinatuloy mo ang dakilang manggagamot, susundin mo siya. Gagawin mo ang pinagagawa niya. Bibitawan mo ang pinabibitawan niya. Maaaring gusto mo ng kapayapaan, pero ayaw mo naman tanggapin ang Prince of Peace sa buhay mo. Gusto mo lang masarap na tulog, walang problema, pero ayaw mong tanggapin sa buhay mo nagtatanggal ng problema. Maaaring ikaw ay dumadalo ng gawain dahil gusto mong gumaling, gusto mo ng kapayapaan ng puso, gusto mo na sumagana ang buhay mo. Pero kung hindi ikaw dumaan sa tunay na pintuan, ang tunay na pintuan ay ang Panginoong Jesus. He is the way, the truth, and the life. He is the only way. He is the gate. He is the door. He is the bread of life. Naku po, medyo masakit ang sinabi rin eh. Tayo daw ay tulisan. Tayo daw ay magnanakaw. Hallelujah. Pero ngayon naunawaan natin na ang tunay na pintuan ay bukas na pintuan para sa lahat ng makasalanan. Ang tunay na pintuan ay bukas. Dito pa lang sa may kalsada, dapat ating makita tayo ay makapasok. Ang tunay na pintuan ay pintuang mababa upang tayo kapag humingi ng tawad, hindi tayo nakatingala. Tayo nakatungo sa gisan ng ating pagpapakumbaba. Ang tunay na pintuan ay makitid. Hindi ito naghihintay ng kasama dahil tayo lang talaga ang kasya rito sa pintong ito. Yan ang pintuan na pinapasok natin ngayong araw na ito. Jesus is the door. Jesus is the door. And whoever enters through this door will be saved. Hindi yung pintuang dati natin alam. Hindi yung pundasyon na dati natin alam. Basta ako'y mabuti. Basta sinusunod ko ang sinasabing pag-araw ng garini, kayo nang gagawin. Kung ikaw ay hindi pa nakakapasok sa tunay na pintuan, this is the opportunity for you na makapasok sa nag-iisa at tunay na pintuan. Walang ibang dadaanan tayo kundi kay Kristo Jesus lamang. At wala na sa atin ngayon o mula ngayon ang magiging magnanakaw o tulisan. Yung umakyat ng umakyat sa pader para ikaw ay makapasok para ma-bless ang buhay mo, pero hindi ka dumaan din eh. Nahiya kang tanggapin na ikaw ay makasalanan, nahiya kang umamin na ikaw ay makasalanan, basta ikaw ay sumama lamang sa pader ka dumaan, kaya ikaw ay naroroon. Pero ako'y naniniwala, bawat isa sa atin ngayon, tunay na pinto ang handang pasukin o pinasukan, wala na sa atin, hindi mabibless ang buhay. Dahil bawat isa pumasok sa pintuan, they will go in and out and find pasture. Yun ang sinabi. Di po ba? Hallelujah. Hallelujah. Lahat ay sa biyaya lamang ng Diyos. At kung ngayon ay nararamdaman mo sa puso mo, hindi yan dahil nagmula lang basta-basta sa wala,
nagmula sa Diyos ang pananampalataya na meron ka ngayon. Naniwala ka sa Kanya, naniwala ka sa pintuan, kaya ikaw ay naririto, kaya mabibres ang buhay mo, kaya ikaw ay mayroong kaligtasan. Hallelujah. Hallelujah. At yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo titigil na sabihin sa marami kung sino talaga ang tunay na pintuan. Kasi maraming nakakaalam maraming klase ng pintuan Pero nag-iisa lang ang pintuan ating dapat daanan. Jesus, the door. Hallelujah. 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 Alam niyo po, isa tayo nahihiyang lumapit sa Diyos. Pero ang tunay na handog na kaya nating ibigay sa Diyos sa atin ay yung puso na nagpapakumbaba. Yung broken heart. Yung broken heart talaga. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. God will not despise. Hindi yung ating mabuting gawa. Yun ang hinihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hallelujah. So alam po ninyo, huwag po tayong titigil na lumapit sa Diyos at ipakilala si Kristo Jesus sa maraming tao. Katulad ng inyong mga ginagawa, Tatay Manny. Sa mga bata, sa mga matatanda, pinakikilala niyo sino ang tunay na pintuan. Upang ito ay malaman. Alam niyo ba kung bakit kailangan natin itong gawin? Ang pinag-uugatan, ang pader na ating tinitipag ay napakalaking pader na 100 years na i-binild dito sa Pilipinas. Yan yung tinitipag natin. Yan yung pintuang luma na tinitibag natin na malaman nila through Jesus Christ alone. It's not because of our ritual. It's not because of our religion. It's through Jesus Christ alone na tayo ay maliligtas. Hallelujah. Kaya nga tayo patuloy na mamunga. Tayo patuloy na mamunga. At namumunga tayo sa pamamagitan ng mga taong ating inaabot. Namumunga tayo. Kung sa ating pamilyahan ay nalilito pa o may doubt pa kung sino talaga ang pintuang tunay, ipakilala natin at sabihin po natin. Hallelujah. Hallelujah. Sa amin pong bahay, nung kami magpagawa ng kwarto, sabi ko noon maganda yung pintuan na hindi mukhang pintuan. Yung nasa dingding lang na malilito ka, aling-garini ang pinto, ari pala'y wall. Minsan po yung mga ginawa namin ito yung glass, salamin, pero siya ay pagkinayon mo pinto. Alam po ninyo, bilang mga Kristiyano at mga mananampalatayang nakakita na at nakapasok na sa tunay na pintuan, huwag na po nating lilituhin ang mga tao. Ipakilala natin ang tunay na pinto. Hindi yung katulad sa akin. Nakakita na kayo ng bahay na, ay, ari pala yung pinto. Mukhang cabinet sa labas. Ari pala ay pintuan, mukhang lamesa. Ari pala yung pintuan, mukhang rep. Alam nyo, huwag na natin lilituhin ang ating kapwa. Ipakita natin na ang totoong pinto ay si Jesus bukas para sa ating lahat, gaano man katindi ang ating kasalanan. Hallelujah. Sige, bawat isa na ngayong oras na ito ay handang pumasok doon sa pintuang iyon na binanggit. Ipikit mo ang iyong mga mata. Hallelujah. The door is open at the straight, narrow and low, that we must come down from our unrepentant, striving to enjoy the blessings being in the kingdom. Hallelujah. Hallelujah. I come to you, Lord, hoping for your care, your power and love. Always be there, Lord, I need you. I need you. Tayo lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa help me, I pray. Break me
me and mold me. Touch me always. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. Mga kapatid, kung ngayon ay naliwnawan tayo na minsan o even by now, akala natin tayo ay nakapasok na sa tunay na pintuan. Pero nandito pa yung mga kasalanan sa ating puso na hindi pa sinusuko sa Diyos. Sige, kung nalaman mo na may mga bagay ka pang hindi sinusuko sa Kanya, gusto ng Diyos tayo hindi na yung robber. Gusto ng Diyos hindi na tayo yung thief. Ang Diyos, si Jesus ay pintuan na handa kang papasukin. Pintuan na handa kang patuloyin. Whatever your past, whatever your present, He is ready to give you the best future na hindi mo pa na-imagine. Sige, kung may mga bagay o kaisipan o thought o pag-iisip na hindi mo pa sinasubmit sa Kanya, ito yung pagkakataon mo na isuko ito sa Kanya. God is excited to bless your life. The blessing of the Father. The blessing that hindi lamang ikaw, kundi buong family, kundi generation mo ay kasama. Simulan mo pumasok sa pintuan, the true door, ang Panginoong Jesus, and be blessed. Hallelujah. Ang pintuang ito ay mababa. Sige, magpapakumbaba tayo sa pagkakataong ito. Lalapit tayo katotohanan na tayo makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Aaminin natin ang ating pagkukulang. Hallelujah. Minsan pa, sumabay sa panalangin ito at sabihin, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagmamahal mo na ginawa mong lahat upang ang Panginoong Jesus sa kanyang pinako sa krus ng Kalbaryo mabless ang mga buhay namin at kami maligtas. Salamat po na ang Panginoong Jesus ay ginawa mong pintuan, tunay na pintuan ng biyaya, ng kaligtasan para sa aming lahat. Inaamin po namin na minsan sa buhay namin, inakala namin na kami nakapasok na. Pero sa oras na ito, salamat po sa bukas na pintuan mo, Panginoong Jesus. Ako po'y nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo. Isinusuko ko po ang lahat ng mga kasalanan ko, lahat ng mga kalikuan ko, lahat, Panginoon, ng mga maling pintuan na daladala ko, sinusuko ko po sa iyo. Ako po'y patuloy mo papasukin sa pintuang ikaw nga po yun. Panginoong Jesus, ikaw nga po ang Kristo. Ikaw nga po ang tagapagligtas na pinananampalatayanan ko. Ikaw po ang tunay na pintuan na ngayon ay aking handang pasukin. Lord Jesus, ako po'y tutuloy at papasok. Ikaw rin naman po, Panginoon, ay pumasok sa buhay ko. Lord, narinig ko ang tinig mo, na ikaw nga po, O Diyos, ay kumakatok. Na ikaw nga po, O Diyos, ay kumakatok at handang pumasok. Lord, pumasok ka sa buhay ko. Sabayan mo ako, Panginoon, sa pagkain at sa lahat po, Panginoon, ng aking mga gagawin. Patawarin mo po ako, Panginoon Jesus,
Salamat po, O Diyos ko, sa kapatawarang lubos. Maghari ka po sa buhay ko, ngayon at pagpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay natin awitin. I come to you, Lord, hoping for your care, your power and love. Always be there. Sabihin mo. All I need you. Sabihin mo. I need you. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Help me, I pray. Magpatuloy tayo. Praise me and hold me. Teach me your ways. Tatagpuan na namin. Call on your name. Asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. Lord, narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Natuloy ang Panginoong nakatuloy sa tunay na pintuan at ikaw nga po yung Panginoong Jesus. Lord, umaasa po kami, Panginoon, na ang aming mga panalangin mula ngayon ay iyo nang maririnig. Umaasa po, Panginoon, kami ng aming paghingi ng tulong, Panginoon. Lord, may kasagutan. Umaasa po, Panginoon, kami ng aming pagsamba sa iyo. Ikaw ay aming nasa kalagitnaan. Umaasa po, Panginoon, ang bawat isa na higit na mas maganda, mapayapa na buhay. Buhay, Panginoon, malalakas, Panginoon, ang katawan, malalakas at pananampalataya, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon, maging extension ng iyong kapangyarihan, Panginoon, maging mouthpiece mo upang ipakilala sa maraming tao si Kristo Jesus, the door. In Jesus' mighty name. Bless everyone, O Lord, kasama ang buong sambahayan. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Ano po? Ano po ito? Ano po ito? Okay, maraming po salamat sa mga tao naririto. Lord, salamat po sa pagpapatuloy mo sa amin, sa pagpapasok mo sa amin sa iyong magiyayang pintuan, Panginoon. Mapalad kami ang bawat isa sa amin na naimbitahan mo, Lord, at nadalangin namin, Panginoon. Marami pang mga tao, Lord, ang makita ko at patuloyin mo, Lord, sa tamang pintuan at makilala ka. Maranasan nila, Panginoon, ang magtunay na buhay na ganap at kasiyasiya ng mga. Marami po salamat, Panginoon, in Jesus' mighty name. Sige po, tayo po ay tumayo lahat at tayo po ay mag-victory. Hindi ko lamang nalakas ang puso ko dito, mapapawi lahat ng puso. Hindi patulad ng kanila. Yahweh, ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko.
bata